ang pinakamataas na pupuri, paglululahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling panggalang sa ating pinamahal na magulang, sa mahal na Panginoon. At we acknowledge and cherish the teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Ang ating minamahal na pastor, Valdi Almeida, at sa ating minamahal at ginagalang na mahal na pastora, Lina C. Almeida. Isang pagbati din po sa lahat ng Almeida family. Also, sa ating minamahal na mga ngaral at sa ating ardent preachers dito sa Dako ng Davao, 10 na kanyang pamilya, binabati ko din po. At sa ating mga magagawa, workers po, mga bisita, datihan man o baguhan man o datihan, sa ating viewers sa FB Live webcast, muli binabati ko po. At muli, higit sa lahat, isang pinakamataas na pagbati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Mga minamahal, kami po, bago po ako napunta sa Dako ng Manila, to give a short flashback naman po sa aking buhay. Kaming pamilya po ay 7. Ako po yung bunso. At naalala ko po dati, I was 3 months old nung naghiwalay po yung nanay at tatay ko. So kami pong magkakapatid na 7, lahat, ay nasa pangangalaga ng aking inay, ako nanay. And also minamahal, sa maliit na o sa musmus na edad, nakita ko po yung hirap ng buhay. Naalala ko po dati na grabe yung paghihirap ng aking nanay. Kumbaga, todo kayod siya sa pagtatrabaho. Araw hanggang gabi, nakikita ko po yung struggles niya, especially sa paghanap buhay. At mga minamahal, sa struggles po namin buong pamilya, wala po kaming bahay. Gawa nga nung naghiwalay yung mga magulang ko, pumunta po kami sa side ng tatay ko. Ang nangyari po niyan sa 3 beses na kami nanirahan sa aming mga kamag-anak, kami po pinalayas o bagkos may mga misunderstanding or hindi pagkakaunawaan sa parehang gawa nga po ng kami po marami at the same time parang minimal lang din yung provision na meron sa aming tinitirhan o pinagtitirhan namin na kamag-anak, kaya kami po nagkakaroon ng problema. At una ko pong nasumpungan ng Panginoon isa sa aking tita. So siya po yung nagpakilala sa amin sa gawain ito. At tunay nga na ang unang himala ng Panginoon sapagkat naalala ko dati, kami po yung nahihiya. Gawa nga po ng kami parang nakikitira lamang. So parang andyan yung parang feeling namin na, ay wala kayong karapatan sa bahay na to. And the moment na pinakilala at inintroduce kami ng aking beloved tita sa banal na gawain na to, tunay na ang pagpapala ay patuloy na pumupunta sa amin mga minamahal, sapagkat noong oras na yun, mga minahal, na alala ko, tinawagan yung nanay ko sapagkat wala po siyang trabaho, pa sideline lang sa paglalaba at maging sa yung mga Yakult, nilalako niya po yung araw-araw. Naalala ko po, tinawagan po siya ng isa sa mga kapitan doon sa Dako ng Makilala. At inoffer sa kanya yung trabaho, mga minamahal. Hindi lang siya basta-basta ang part-time na trabaho, minamahal, bagos full-time minamahal. At the same time minamahal, isa sa struggles po namin is yun nga, nakikita na kami. So parang yung travel everyday ni mama is, ayun nga, bali, mahihirapan siya. Pero tunay nga na hindi lang parang partial yung provision ng Panginoon, bagkos kasama sa provision na binibigay ng Panginoon maliban sa trabaho is yung bahay, mga minamahal. Bagamat sabihin natin nag-loan yung nanay ko, mga minamahal, yung provision po na yun, mga minamahal, binigay po ng ating mahal na Panginoon sapagkat ginamit niya po yung taong yon, yung aming barangay captain po sa Makilala, para mapag-loan si mama. At the same time, makaroon kami ng munting tahanan sa Dako ng Makilala, mga minamahal. At doon, mga minamahal, nakita ko po yung grabing pag-growth minamahal spiritually sa aming, hindi lang sa akin, bagos sa buong pamilya ko po, mga minamahal. Naalala ko po, ako po bilang bata, dumaan din po sa pagiging children's choir hanggang sa naging youth, doon po sa Dako ng Kidapawan Outreach, mga minamahal. And during that time, minamahal, isa sa struggles ko, mga minamahal, isa sa pinaka-goal ko sa buhay, minamahal, is yung makapagtapos sapagkat gawa nga ng hirap ng buhay, damdam ko yung
struggles, minamahal. Hindi man financially, but also yung mga materially, mga minamahal. And nagpapasalamat ako, minamahal, sapagkat kami po lahat ng magkakapatid, mula sa panganay hanggang sa akin, mga minamahal. Isa lang po yung hindi nakapag-graduate, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nakapag-graduate po sa Dako ng Manila, mga minamahal. And also, nagpapasalamat po ako kasi sa Dako po ng Manila, mga minamahal, madami po akong struggles na nararanasan. Grabe po yung paghihirap spiritually sapagkat isa sa struggles ko po ay yung nanay ko po is somehow isa sa caretaker sa church na hindi ayon sa ating katuruan. And everyday naranasan ko po yung grabe yung persecution, especially sa faith ko po. Nung unang punta ko po doon, grabe yung pag-uusig sa akin, mga minamahal. To the point na parang pininungutya niya yung ating gawain. Grabe yung pag-persecute, bakit ganyan kayo, bakit mataas, pwede naman mag-short, bakit ganito. And mga minamahal, sa mga oras na yun, grabe yung niload ko sa ating mahal na Panginoon sapagkat grabe yung struggle sa faith ko noon, mga minamahal. And also mga minamahal, isa yun sa pinaka naging downfall ko, mga minamahal, sapagkat during that time, gawa nga ng kailangan ng assistance ng nanay ko. Kaya minamahal ako po, bilang dating instrumentalist, nagpagamit din po doon. And gawa nga po ng pag-aaral din sa college, grabe nawala po ako sa paglilingkod sa kanya, minamahal, bilang manggagawa, minamahal. Pero iba pa din po talaga yung presensya ng mga Pinoon dito sa gawain ito, mga minamahal. Patuloy niya po tayong pinapalakas. Everyday, mga minamahal, ramdam ko yung pagkakaiba, minamahal, sapagkat ako, minamahal, tuwing pinapanood ko yung mga live stream dito, minamahal, napapaluhod ako, napapaiyak ako, mga minamahal, napapabless ako, minamahal, sapagkat grabe yung presensya na kilos ng ating mahal na Panginoon habang nanonood live stream, mga minamahal. Tunay nga minamahal, sa Kalbaryong yun, isa ako sa ginamit ng Panginoon para mapawala yung nanay ko doon sa mismong church na yun ng minamahal. At ngayon, minamahal, natutuwa ako sapagkat ngayon ginagamit niya siya bilang isa sa beloved adult choir doon sa Dakot po ng Manila. And ngayon minamahal, grabe po yung blessing sapagkat siya po yung mas maliksip nga siya sa akin. Kumbaga, sa aming dalawa, mas nauubusan ako ng energy. And alam ko yun kasi grabe yung nakikita kong faith, grabe yung nakikita kong energy niya sa pagpupuri ng sa ating mahal na Panginoon. At isa sa pinaka-struggles ko po dito sa pagbalik dito sa Davao is yung parang andyan yung guilt kung bakit hindi ako, hindi ako nagpatuloy sa ating mahal na Panginoon. Kumbaga, nag-iba ako ng faith before. However, nagpapasalamat ako sa buhay ng aking kapatid, sa Ate Jill, sapagkat tunay nga na siya po yung nag-make way, nag-make things na maging totoo na makabalik po ako dito sa Dako ng Davao. Pagdating ko po mismo dito, mga minamahal, grabe yung presensya ng Panginoon. Naalala ko po yung last time na umalis ako dito nang galing sa fasting. Hanggang ngayon, hindi po nagbabago yung presensya ng ating mahal na Panginoon. At isa din po sa reason, mga minamahal, kung bakit nawala ako or hindi ako nakakadalo minsan sa gawain minamahal is dahil sa trabaho ko po sapagkat ako po isa sa worker doon sa BPO. So mostly ang mga ina-assist po naming client is panggabi. So 9 to 5. So kadalasan mostly Wednesday to Friday hindi po ako nakakadalo, gawa nga ng shift ko po siya, mga minamahal. And also, pag Sunday minamahal, gawa nga ng nasanay na yung body clock ko, mga minamahal, na panggabi na. So, yun din po, bali Sunday, hindi na ako nakakagising na maaga, hindi na ako habol, kaya nag-online o nag-webcast pa din po ako, mga minamahal. At dito po, minamahal, nagpa-consult po ako sa aking beloved advisor po, si Kuya Jane at Ate Jill. And ayun nga, lagi niyang pinapaalala na the time na wala ka pa hanggang ngayon, ang mahal na Panginoon andyan palagi sa akin. Kaya minamahal, isa sa ginawa ko, minamahal, I let go of the things na nagbe-burden sa akin na para hindi makadalo sa gawain niyo. Kaya mga minamahal, effectively nag-resign po ako ng January kahit walang backup plan, minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating mahal na Panginoong Jesus.
sapagkat this week lamang po, nag-chat po yung isa sa aking friend minamahal na pwede ako magpasa minamahal dun sa government na pinagtatrabuhan niya sa Maynilad po, dun sa dako ng Manila. At ayun, malaki nga po yung chance na makapunta ako gawa ng civil service passer, and tunay nga minamahal na napakabuti ng ating mahal na Panginoon sapagkat siya nagpro-provide mula simula hanggang ngayon, mga time na wala kaming buong pamilya, hanggang ngayon na masasabi kong andyan at hindi sapat at higit pa yung mga material na meron kami, patuloy na siya yan po-provide. At tunay nga sa kanya lahat ng papurit, pasasalamat, at binabalik ko po yung aking dakila sa ating Panginoon Jesus. Amen. Amen.